It's time to explore Puerto Princesa. Ito na nga yung date namin dito sa Puerto Princesa. Yung binuka pala naming hotel, included na doon yung breakfast. Tinatanong naman nila kung ano yung gusto naming breakfast for day 1, day 2, and so on, and kung anong oras i-deliver. Kaya sabi namin 8 AM talaga i-deliver kasi nga hindi talaga to morning person. And kung ano talaga yung oras na sabihin ninyo, dinideliver talaga nila. So habang kumakain nga kami dyan ni Lloyd, nagpa-plan kami kung saan ba magandang gumala ngayon. Kasi nga DIY lang talaga to, so wala talaga kaming final itinerary. Kumbaga hawak namin yung time namin kung saan namin gusto pumunta. Tapos napagkwentuhan namin, sabi namin, para kasing ang layo-layo ng mga pupuntahan dito. So parang mas mahagot kapag magta-tricycle kami palagi kasi nga dalawa lang kami, so isang takbo talaga yung binabayaran namin. Tapos nakita nga namin sa mga flyers from Tourism Information na meron talaga sila mga motorcycle rentals, ganyan. Kaya nag-search kami. Yung rates ng motorcycle rentals nila parang kababaan 500 pesos per day. Tapos depende rin sa motorcycle na pipiliin mo kasi the more na maganda yung motorcycle talaga, syempre mas mahal. Syempre isa sa mga requirements nila bago tayo makapag-rent is driver license. Dapat meron tayo nun. Tapos yun, kapag nakapamili na kayo, ihahatid lang din sa inyo, tatanungin kayo kung saan kayo naka-check-in, ganyan, and sila na mismo yung maghahatid. And meron na siyang kasama ring 2 helmet. Ganon. Kung groups naman kayo magkakasama, barkadas, family, meron din silang pinaparent na mga cars. So yun, mas makakatipid kayo pag ganon. Mas convenient talaga siya kasi kahit saan talaga kayo pumunta, kahit anong oras na kayo umuwi, so hindi kayo mag-worry kung may masasakyan pa ba kayo kasi nga meron na kayong service. Aerox yung nakuha namin ditong service, so parang 700 siya per day. Meron na rin siya kasamang phone holder, syempre kasama-sama natin dito ang Waze. Yun lang talaga ang aming tour guide. So naghanap nga kami ng mga pasyalan dito sa Puerto na medyo malapit lang sa amin. And nakita namin ang Baker's Hill, kaya doon muna kami pupunta. From hotel, nasa 15 minutes din yung travel namin papunta dito sa Baker's Hill. At ang daming tao, as in galaan talaga siya. Ito kasi yung isa sa mga most popular tourist stops dito sa Puerto Princesa. Walang entrance fee dito, as in mini theme park lang siya, and pasalubong destination. Pasalubong destination siya kasi nag-start daw to as a famous bakery for its hopia pastries. Kaya ang dami-dami naman pala dito pumupunta kasi dinarayo talaga nila yung hopia dito. Tapos sa loob nito, ang dami na ring mga store na pwede nyong bilhan. Merong mga milk tea, pizza, restaurant, ganon. Meron din sila mga park dito, kaya sobrang daming mga bata kasi naman sobrang daming palaruan. Sabi ko nga kung nandito si Jed talaga, for sure, hirap na naman kaming umuwi. Tapos ang dami rin dito mga Instagrammable talaga na lugar. Buti na lang talaga meron akong private photographer na kasama. Meron nga rin pala silang mini zoo rito. Tapos meron talaga ditong isang place na sobrang daming pumupunta and nagpapapicture kasi naman ang ganda-ganda ng view. Tapos may mga hugot lines pa sila dyan. 'Di ba? Naglayas ka lang, nasaktan ka pa. So yan yung sinasabi namin na marami talaga nagpapapicture dito. Kanina ang daming tao dyan pero medyo kakunti na kaya it's time para kami naman. Tapos meron nga pala sila rito mahigpit na ipinagbabawal. Siguro may pinagdadaanan lang talaga yung gumawa nito. Kung bakit nga naman limot na limot ko magdala ng tripod sa travel na to, edi sana nakakakuha kami ng picture kahit dadalwa lang kami. Kaya naman kinapalanan na ito ang mukha dito sa isang lalaki na to. Buti na lang ang bait nila. Kung sino ka man kuya, thank you so much po. So medyo napagod rin kami kalalakad dyan, kaya naman nag-stop muna kami rito para bumili ng milk tea. At syempre, napag-desisyonan na rin namin bumili dito ng ibang pasalubong at matry nga yung hopya nila dahil talagang sobra, grabe ang pila dito, te. Pinipilahan talaga yung mga hopya na yan. Kaya kung mapapansin nyo talaga, panay pa rin ang refill ni na kuya dyan ng hopya kasi ang bilis maubos. Hindi lang naman hopya yung mga binibenta nila dito, as in madami talaga. May mga cookies, iba-iba rin. Pero pinakang bestseller talaga yung hopya, parang yun talaga yung dinadayo nila rito. Ang hindi lang din namin maibili ng sobrang dami naman, iniisip namin yung bagahe namin kasi baka magsobrang kilo, masasayang lang, maiiwan lang namin yun
sa airport. Pero ang nagustuhan ko talaga sa hopya nila, yung fudge. Ewan ko, mahilig lang talaga siguro ako sa chocolate. Saka yung crinkles nila, ang sarap. At dahil nga sobrang daming taong nakapila talaga, as in ang tagal, sabi ko kay Lloyd, dito na lang sa labas pumila. Buti na lang pwede rin sila dito sa labas. So, diba, naka-isang box na agad kami niyan, kaya problema talaga ako kasi sabi ko na ang bigat-bigat talaga nito sa bagahe. At dahil nga medyo dumidilim na, kaya sabi namin, uwi na muna kami at maghahanap naman kami ng kainan ngayon. Dahil nga nag-search kami kung alin nga ba talaga yung masarap na kainan dito sa Puerto na malapit lang dito sa amin. Ito yung nakita namin, yung Ka Joel's. Tamang-tama naman, 5:30 PM yung open nila for dinner. Pero parang may open din sila kapag morning, pero may time lang. Marami talaga nagre-recommend ng kainan na to dahil popular talaga sila sa mga Filipino dishes dito sa Palawan. Kaya pagdating namin talaga dito, ang dami pa rin nasa waiting area kasi nga wala pang available na tables, kaya pinaghihintay pa rin nila. Pero ang maganda sa kanila, napaka-accommodating ng mga staff. As in, mabilis lang pati yung waiting nila. Konting upo mo lang, tapos mamaya tatawagin na kayo. At ito pa yung nakakatuwa talaga rito. Kailangan nyo talagang tanggalin yung mga footwear ninyo. As in, very Filipino. Basta nakakatuwa yung mga staff nila. As in, hindi kayo pababayaan. Like, kahit naghihintay kayo sa labas, sasamahan talaga kayo hanggang pumasok. Ganyan. I-accommodate talaga kayo na maayos. At ito pa yung isa talagang maganda sa restaurant na to. Ang ganda ng ambience nila. As in, very Pinoy. At ang sahig nila, para talagang hirap dapuan ng langaw sa pagkakakinis. Paa mo na lang talaga yung mahihiya. So, naghanap na nga kami dyan ng o-order namin kakainin tonight. Tapos, nakakatawa yung mga menu nila bakla. As in, may mga crocodile sisig, mga ganon. Blue marlin sinigang, blue marlin steak, mga ganon. Yung parang mga hindi pang karaniwan. Trinay namin yung sinangag rice nila kasi iyan daw talaga yung popular din dito. At kumbaga best seller nila pagdating sa rice. Hindi na kami nag-order ng white rice kasi naman syempre kailangan matry natin kung ano yung meron ditong kakaiba. Kasi ang dami niya pala, good for 3 to 4 packs na siya. Then nag-order lang din kami ng blue marlin steak. Sabi namin para matry namin kasi sabi ko, naririnig ko lang siya sa amin kasi nga dito sa island. Hinuhuli din talaga siya kasi binabiyahe. Kumbaga, wala talagang nagbebenta niyan dito ng palang-palang para ulamin. Tapos nagtry lang din kami ng beef kare-kare nila and grilled pusit. Diba, taga-isla ko, pero dyan ko lang talaga natikman yung pinakamasarap na luto ng grilled pusit. Tawang-tawa nga kami dyan talaga nila kasi sabi namin, ang dami pala nating na-order, so paano natin yan uubusin ngayon? At grabe talaga, sobrang sarap nga naman pala lahat ng kanilang luto. Hindi sa pag-hype, pero grabe yung blue marlin steak. Ang sarap pala ng blue marlins. Tapos, ang sarap ng pagkakaluto niya. Samyup yung nalalasahan ko, yung cheese ng samyupsal, ganun. Yung beef kare-kare nila, sobrang lambot ng beef niya, as in. Tapos yung grilled pusit nga nila, sabi ko nga sa inyo, dito lang ako nakatikim ng perfect na pagkakaluto ng grilled pusit. So, ganyan pa karami talaga yung natira sa amin kasi talagang busog na ako. Kasi nga ang dami nang na-order namin, kaya naman napa-take out pa namin yan. Meron na nga rin pala sila rito mga binibenta ng mga souvenirs if ever na gusto ninyong bumili. Tapos meron pa sila ditong space, pwede kayo rito magpicturan kasi nga ang ganda-ganda talaga ng ambience nila rito. Basta masasabi ko lang sobrang worth it nang ibabayad din nyo dito pagkain kasi sobrang sarap, hindi kayo magsisisi. Huwag talaga kayong papayag na hindi kayo makakain sa Ka Joel's kapag nandito kayo sa Puerto Princesa. Kalahating buhay ninyo sa travel ang masasayang. So yan nga, after namin kumain, pauwi na rin kami kasi anong oras na din ito mahigit, parang mga 9 PM na rin siguro. Tapos may prutasan nga pala ditong malapit, so tumigil muna kami para bumili. So yan lang ang kaganapan ng date namin dito sa Palawan. Thank you for watching, guys!